Dominic Roque knows ang hirap ni Catherine sa HLA. Congrats bro! Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ipinandera ng aktor at negosyanteng si Dominic Roque ang kanyang suporta at pagiging proud sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng BFF niyang si Catherine Bernardo. Isa ang binantas na nagpakita at nagparamdam ng 100% support sa success ng pelikula ni Catherine at ni Alden Richards, ang Hello Love Again, mula sa Star Cinema at GMA Pictures. Ipinost ng ex-boyfriend ni Bea Alonzo sa kanyang social media page ang litrato nila ni Catherine, kalakip ang pagbati sa kaibigan. Kuha ang mga naturang pictures sa special screening na ino-organize ng dermatologist na si Ivy Teo para sa kanyang mga kaibigang celebrities, kasama na ang nanay ni Catherine na si Min Bernardo. Congratulations bro! High five emoji! I'm proud of you! Ang caption pa ni Dominic sa kanyang IG post, aniya, super deserving ni Catherine ang lahat ng mga taong bumubuo sa HLA sa tagumpay ng kanilang pelikula. Knows daw niya kung paano pinagtrabahoan ng dalaga ang bagong niyang proyekto. Alam ko pagod sa'yo, tinabaho mo talaga to, pinaghandaan mo talaga, at kung ano-ano pa. Ang gagaling nyo, ang ganda-ganda ng pelikula, sulit na sulit. Congratulations po sa lahat na bumubuo ng Hello Love Again. Ang mensahe pa ni Dominic, base sa inilabas na numero ng Star Cinema at GMA Pictures, kumita ang Hello Love Again ng 245 million sa loob lamang na 3 araw. As of November 6, showing na ang pelikula sa 1,000 sinihan. Samantala, ang Hello Love Again naman ang magiging close film sa ginaganap ng 10th Asian World Film Festival sa Culver Theater. The week-long festival will feature some 50 films from throughout Asia, with so many of their respective countries Oscar contender. Inaasahang dadalo sa naturang event si Nagkatatal din para makasama ang audience sa isang espesyal na Q&A session pagkatapos ng screening. At sa kabilang banda, Kat din compatible sa isa't isa. Catherine very open sa bagong pag-ibig. May bago na naman tayong na-discover sa on-screen partners ng si Catherine Bernardo at Alden Richards. Ito ay matapos silang sumalang sa isang lie detector drinking game na tinatawag na Let's Be Honest ng Recreate. Madali lang ang lalaro na kung saan ay dapat maging honest sa bawat sagot, at kung mahuling magsinungaling ay kailangan nilang uminom ng isang shot ng alak. Maraming questions ang inihanda para sa dalawa, pero isa sa mga agaw pansin ay yung tanong na, date to marry or to have fun? Ang sagot niya ni Alden, date to marry. Ngunit siya ay nakuryente at giniit na sira ang lie detector. Ang paliwanag niya sa kanyang sagot, because I'm old, I feel old. Para naman daw kay Catherine, I would date because I see something in you and I think you're worth spending my time with. I date to get to know you, but if doesn't work, no problem. At least alam ko yung gusto ko, and I think this is the perfect time to know what I want and who I want. So let's see, it depends. Explika pa ng actress. Next naman ay ang tanong, compatible ba kayo? Yes ang sagot ni Alden, ngunit siya ay nakuryente na naman. Dahil dyan, pabirong sinabi ni Kat sa kanya, you liar. At sabay tanong na, why did you say yes? Wika pa ng aktor, basically, I've known Kat for quite some time now. I already know what she wants, how she sees her life. One thing we both have in common is we're both good people in a good heart, with good intentions for other people as well. So I think, doon kami nagkakasundo, and sa values na meron kami sa buhay namin. Aniya pa, bandang huli, inosisa si Kat patungkol sa bagong pag-ibig. If love were to come in your life right now, would you say hello or goodbye to it? Masayang sambit pa ng actress, hello always. Aniya pa, kung may ma-offer sa yung love, whether it's from a boy or from your friends, from your family, always say hello and welcome happiness and love in your life. Yeah, you can never go wrong with that. Showing na sa mga local na sinihan ang Hello Love Again ng dalawa, at ito ay agad na umariba sa takilya sa unang araw pa lamang ng pelikula. At sa kabilang balita naman, message ni Archie Alimanya, may hugot sa truth, may pinatapangaan. Tila isang makahulugang quote card ang ibinandera ng asawa ni Archie Alimanya na si Chicken Lass sa latest Instagram post itong nakaraang linggo, November 17. Nagbahagi ito patungkol sa truth. The truth doesn't need defending, it speaks for itself.
Sa ad pa ng asawa ni Archie, sa caption ay mababasa ang "All I will be, answered in due time." Marami naman sa mga netizens ang nagpaabot ng word of encouragement para sa asawa ni Archie. Nakakamiss yung mga post mong Kuwela Miss G, sa ad pa ng isang netizens. Comment naman ng isa, "I hope nasa maayos kayong lagay ni Archie. Pakatatag ka G. I respect and understand your feelings." Say pa naman ng isa, "Matatandaan nitong Oktubre lang nang sinampahan ng kaso. Acts of lasciviousness ang Kapuso star na si Rita Daniela." Samantala itinanggi naman ni Archie ang akusasyon laban sa kanya ni Rita nang makapanayam siya ng showbiz columnist na si Christopher Mee. Naghain na rin ito ng counter affidavit laban sa ikikinasa kaso sa kanya ng dalaga. At habang sa kabilang banda naman, RC Munoz, di bastusin ang alindog. Pagsasama-samahan man ang mga lodi sa hubaran, hindi pa rin makakayang kabugin ang sex appeal ni RC Munoz. Natatangi ang kaseksi niya sa hanay ng kanyang mga kasamahan sa showbiz. Pasado sa international standard at quality ang kanyang materialis fuerte na wangkata. Pwedeng maging bombshell si RC. Maaari naman siyang maging isang pangmalakasang brand ambassadress. Makikita naman ang resibo sa bagong paandar ng actress sa kanyang IG. Suot ang two-piece black high-cut swimwear. Bagamat hindi tinakpan nito ang kanyang katawan, nakaluwa pa rin naman ang magandang kutis ng aktres. Nandiyan pa ang kanyang pamatay na hubog at nakakailyang mukha. Nagpapakita naman ng kaseksihan si RC, pero siya ang tipo ng celebrity na hindi pastusin at sasabihin ng kung ano-anong maruruming salita. Sosyal ang aura nito, walang hindi yuyuko sa alindog ni RC. Ang pinaghalong niyang ganda at kaseksihan ay may pagmamalaki sa lahat. At habang sa kabilang banda naman, Jessie De Vera, nasaktan kay Alex Gonzaga. Nagbabalik tanaw si Jess De Vera sa pinagdaanan niya sa showbiz nang makanapanayam siya sa isang podcast. Aniya, ang pagiging basketballista raw ang kanyang karera noon. Nasa letran pa siya, pero may ibang pangplano para sa kanya ang universe. Napadado na siya sa showbiz na hindi naman raw niya pinagsisisihan. Una raw siyang nabigyan ng break sa isang teen-oriented program sa GMA7 kung saan naging ka-love team niya si Valerie Concepcion. Pero noong mabuntis daw si Valerie, nag-worry daw siya kung saan na siya mapupunta. True enough, sa pagpupursige niya ay nakagawa naman siya ng mga makabuluhang proyekto sa Kapuso Network kung saan pa siya nagbida sa iba't ibang serye. Sa nasabing podcast, inamin din niya na naging jowa niya noon sina Michelle Madrigal, Danita Panner. Sa kaso ni Rian Ramos, never daw naman silang naging opisyal. Sa mga nakasama naman niya noon, believe daw siya kay Richard Gutierrez sa pagiging matinik sa mga bibot. Inamin naman niya na nagsisi